Okay, what's up mga ka-rides? Welcome back to the channel. So, itong video natin na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag troubleshooting. Bale ito, hindi gumagana yung mga ilaw niya. Tsaka syempre dun din sa dashboard natin. Okay, so start na natin yan. 3, 2, 1! So ito, papaanda rin natin, papakita ko sa inyo. Okay, paanda rin natin. Ayan. So dito sa may dashboard natin, mapapansin nyo, inilaw na natin. Ayan. Walang indicator na naka turn on yung ilaw natin. Ayan, high and low wala rin. So patay yon. Flasher, ayan, wala din. Kusina, wala din. Tapos na rin natin yung indicator natin. Cambio natin ng isa. Ayan. So, dun sa indicator lights natin doon, wala. Okay? So, ito yung project natin ngayon. So, papatayin muna natin. Ayan. So, sa problemang ito, ang unang gagawin natin, check natin dito sa may stator. Bali may tatlo kasing lumalabas dyan na wire. Dun sa may ignition or lumalabas na kuryente. Sa may ignition coil, charging system natin, tsaka sa light coil natin. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-check itong stator natin. Okay? Gagamit tayo ng tester or test light. Ayan. So pandarin ulit natin. So pag nag-check tayo, tanggalin nyo muna yung regulator or rectifier regulator natin. Tanggalin natin. Ayan. Tapos pandarin natin. So umaandar siya. Then meron kasi mga motor or yung mga semi-automatic na motor, hindi aandar kapag walang rectifier regulator. So dito sa case na to, sa mga China brand, ayan, mga Rusi, Sim, Euro, ganyan, Racal. So pwedeng tanggalin yung rectifier regulator natin. Ngayon, dito tayo sa may ignition coil. Ayan, or sa stator coil natin. So may dalawang socket dito, dito tayo. Kaya ang gagawin nyo, i-ground natin tong isa. Ayan, lalagay natin dito sa may body ground. Ayan. Ngayon, dito, tutusukin natin tong yellow. Ito yung light coil natin. Tsaka tong white wire na to, ito naman yung charging coil natin. Okay? So pag umilaw yung test light natin, ibig sabihin, gumagana yung light coil tsaka charging coil natin. Okay, so tutusok natin sa yellow. Ayan. Napapansin nyo yung test light natin? Gumagana siya. Ayan. Okay, para dito naman tayo sa puti. Ayan. So mapapansin nyo, mas malakas tong puti. Kasi nga ito yung charging ng motor natin. Okay, dito tayo sa light coil ulit. Ayan, mas mahina siya. Kasi nga ilaw lang naman ang sinusuplayan nito. Okay? So patayin natin. So napapansin nyo, gumagana yung stator natin. Walang sira dito sa stator natin. Ngayon, bakit wala kayong ilaw doon sa dashboard natin? Ngayon, check naman natin tong wire natin kung may connection siya or connectivity. Okay? Gagamit naman tayo din ng syempre, tester. Tapos iset natin din dun sa yan para pag may continuity, tutunog. Ayan. Okay? So dito tayo, yung yellow, connect natin sa yellow.
Ayan, kung napapansin nyo. Ayan, papawak lang natin. Ayan. Baba mo konti. Ayan. So, sa yellow. Ayan, yellow to yellow. Ayan, pakita mo. Ayan o. So, tumutunog. Ngayon, dito naman tayo sa may white wire. So, white wire naman tayo. So, meron din. So, may connection siya. Ngayon, matik na hindi pa sira tong connection wire natin. Siyempre, check din natin sa headlight mamaya kung yung yellow wire ba natin is connected doon. Okay, papakita ko sa inyo yan. So, dito tayo sa headlight. So, hanapin natin yung yellow wire dito. Ayan, tanggal. Ito. So, meron tayong pure yellow dito. Ayan. I-check natin kung yung light coil natin umaabot dito yung connection natin. So, tester ulit tayo. Ayan. Ayan. So, gumagana. Ngayon, yung dito, sa hinawakan ko rito, tutusok natin sa may yellow. Ayan. So, nakatusok sa yellow. Ayan. Tapos, dito sa may socket na yellow. Ayan. So, gumagana din siya. Matik, walang putol sa wirings natin. Okay? So, maski magkabaliktad dyan, oh. Yellow muna rito. Ayan, yellow. Tapos, dito sa may yellow rito. Ayan. Okay? So, gumagana tong stator natin, tsaka tong wire natin, walang sira. Ngayon, ang i-check naman natin, tataas na tayo. Pupunta tayo sa rectifier regulator kung gumagana yung rectifier regulator natin. Yan, baklasin na natin. Ngayon dito sa may rectifier regulator natin, ito ngayon yung itetest natin kung gumagana ba to. Ayan. So mga ka-rides, bago natin i-test, check muna natin yung connectivity ng rectifier natin, kasi hindi lahat ng motor pare-pares ang connectivity ng rectifier regulator. So salpak natin. Ayan. Then kung napapansin nyo, pag ganyan yan, so pansinin nyo lang yan, gumawa tayo ng drawing. Ayan. So ito yung rectifier regulator natin. Ayan. Ayan. So yung nasa dalawang taas natin, red tsaka yellow. Okay. So lalagay natin dito. Ito yung red. Red, tapos yellow. Then sa baba ng red, yun yung white, tapos baba ng yellow, yun yung green. So white, then green. Ayan. So dito explain ko sa inyo, itong yellow, ayan, yan yung light coil natin. So LC, light coil. Itong green naman, ito yung ground natin. So yan yung ground. Then tong red naman, ito yung pupunta sa battery natin. So positive terminal ng battery.
Ayan, battery. Then itong white naman, ito yung charging coil natin. Ayan. Okay, so alam na natin, may basis na tayo. Ngayon isi-check na natin. So ito, iti-test na natin tong rectifier regulator natin. Ngayon gagamit tayo ng mga wires. Ayan, wires. Okay. So ito, panoorin nyo lang. Itong ground natin, ayan, kukonect natin sa ground. So mayroon na tayong dalawang ground. So itong test light natin, check natin, ayan, may ilaw. Then syempre, itong isang wire natin dito sa supply. So kailangan natin ng supply. So may ground tsaka supply. Ngayon tong ground, matik na ilalagay natin dito sa ground terminal ng rectifier natin. So napapansin nyo, naka-ground na siya. Ayan. Ngayon, itong supply naman, matik na dito tayo sa may charging coil. Kasi dito nga nanggagaling yung kuryente galing sa stator, sa white wire na yan. Tapos ilalabas niya dito sa battery kung talagang nagcha-charge. Okay? Ayan. Ngayon, itong test light natin, pag tinap natin sa positive terminal na yon dito sa red wire, pag umilaw, ibig sabihin gumagana yung charging system or yung rectifier na sinasabi natin. So ito, tatap na natin. Ayan, sa taas, napapansin nyo, umilaw na yung test light natin. So gumagana yung charging system nitong regulator na to. Ngayon, itatap naman natin sa kabila. So napapansin nyo, wala. So ibig sabihin, pag dito lang meron na nang nasupplyan is yung white wire, gumagana yung charging nito. Ngayon, isa pang way para masabi kaagad na, or para masabi natin hindi na gumagana yung regulator, susupplyan din natin tong light coil natin sa taas. Yan, susupplyan natin yan. Tapos itatap natin dito. Pag umilaw to, sira ang rectifier regulator natin. So kung mapapansin nyo, yan o, dito pa lang sa ground or sa body pa lang niya, umiilaw na siya. Ayan, umiilaw na. Okay, dito naman tayo sa white wire natin. Ayan o, umilaw na kaagad. Yung light coil tsaka yung charging coil nagsalubong. So pag ganon, sira yon. Ayan. So tapos dito naman tayo sa positive, dito sa red, sa taas. Ayan o, umilaw na naman. Ibig sabihin itong regulator na to, short circuit na to sa loob. Ayan o, parang mabukol na rin siya. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung ano ang tamang rectifier regulator or yung gumaganang rectifier regulator. So ito yung gumaganang rectifier regulator. Ayan yung brand. So baka may mag-sponsor sa atin dyan. Then syempre, pag bumibili kayo ng rectifier regulator, tignan nyo kung parehas sila ng function. So ito yung function natin. So positive battery, tama. Charging coil sa baba. Itong negative, ayan. So matic, ground. Tapos itong yellow, light coil din siya. Okay, so the same procedure tayo rito. So ang gagawin natin, matic, ground. Dito sa ground. Then, supplyan natin yung charging coil natin. Ayan, susupplyan natin siya. Then ngayon, itatap natin sa taas. Dapat iilaw yung rectifier, ay yung test light natin. So umilaw yung test light. Ngayon dito sa kabila, tap natin. So walang ilaw, gumagana yung charging. Ngayon, supply natin tong light coil.
Ayan, nasuplayan na. Ngayon, di ba ang sabi ko kanina, pag tinap natin sa dalawang yan, dapat hindi iilaw para good tong rectifier regulator. So dito pa lang ngayon, walang ilaw sa ground. Sa body niya, walang ilaw. So isang palatandaan na maganda. Tap natin dito sa baba, sa white wire. Ayan, wala rin. Tapos sa taas, wala din. So ito yung gumaganang rectifier regulator. Okay, ngayon ito, isasalpak natin sa motor. Titignan natin kung gagana lahat. Okay? So sana may natutunan kayo sa pagtitest ng rectifier regulator. So yan mga ka-rides, nandito na tayo sa motor. Ngayon ilalagay na rin natin tong gumaganang rectifier regulator natin. So ang kagandahan dito, plug and play siya. Ayan. Lagay lang natin dyan. Pandarin na natin. Panoorin nyo. So inon natin, gumagana rin yung neutral. Ayan, umandar na siya. Ngayon dito tayo sa may headlight. Ayan. On natin yung headlight. So ayan, naka low, high natin. So pag hinay natin, gagana na rin yung high indicator natin doon. Ayan. Ngayon, ire-revolution natin siya ng sagad. Tapos titignan natin kung mapupundi itong mga ilaw. Okay, so revolution natin, sagad. So yan mga ka-rides, goods na goods. So dito naman tayo sa mga flasher natin. Ayan. So gumagana tong sa headlight, tsaka yung indicator natin sa kabila. Ayan, gumagana din. Patayin natin yung flasher. Ngayon kakambyo natin. Ayan, kakambyo ko lang. Ayan, kung napapansin nyo, gumana na rin. 1, 2, 3, 4. So yung ayan, hindi kasi marit kasi nga naka standby. So naka yan, number 3. Sige, revolution mo konti-konti lang. Ayan. So okay yung 4 nya. Ngayon dito naman tayo sa may busina. Okay. Lalagay natin tong busina. Sira kasi tong busina na to. Ito. Lagay mo lang yung isa. Ayan. Tapos busina natin. Ayan o. So ayan, maganda na rin. Ngayon dito naman tayo sa may battery natin. Titignan natin kung hanggang saan yung voltmeter natin. Okay, so connect lang natin. Ayan, connect mo sa kabila. Pakita mo yung dito, pakita mo rito. Lapit mo konti. Ayan siya. Meron tayong 12.3. So gumagana lahat. 12.3 yung reading ng voltmeter natin. Okay, so good na good yan. Ayan, ngayon check natin tong rectifier regulator natin. Ayan o. So dapat hindi umiinit yung dinalagay yung rectifier regulator. Kasi meron yung mga instances na good yung rectifier regulator, pero pag kinabit sa motor, umiinit siya. So ayan o, wala o. Simula kanina hanggang ngayon, so meron na tayong, ayan, wala pa ring init. Good na goods. So ibig sabihin, itong rectifier regulator lang ang sira nitong motor na to. Ayan, patayin natin. So yan mga ka-rides, okay na lahat. So from hindi umaandar, ngayon umandar na. Tapos okay na rin ang wirings, gumagana lahat. So mga ka-rides, ang susunod natin project naman dito, kung naririnig nyo yung lagitik issue nya, so susunod natin yung mga yan. Yung mga tagas dito sa fork oil natin, yung mga fork na yan, matagas, yung preno natin, yan. So basta itong motor na to, papagandahin natin itong mga ka-rides.
So mga ka-ride, sana may natutunan kayo sa video natin. Okay, so hanggang dito na lang tayo. Nadadako na tayo sa mga shoutouts. Ayan, unahin na natin si Sir Berlito Fidecan ng Romblon, kay Sir Tony Sobre, kay Sir Renato Avellanosa, kay Sir Jory Jamare ng Valenzuela, kay Sir Jake Babaran, at last syempre kay Sir Moises de los Santos. So yan mga ka-rides, maraming salamat sa inyo lahat. Salamat sa support at tiwalang binibigay nyo sa ating channel. Yan, malapit na talaga tayo mag 50,000 subscribers. So mga ka-rides, ang pag-iintan nyo, pabutin din na yun. Kaya ngayon pa lang, ayan, subscribe na kayo sa ating channel. Ayan, pag namabot na tayo doon, matik nang magpapag-giveaway items tayo. Okay mga ka-rides, hanggang dito na tayo. Kita-kits sa susunod vlog. And out. Peace.